Direct, nalagyan niya ng class yung aming yung mga ilawan namin na nagugulat din kami. Yun lang yung mga flavor na dala-dala direct kasi nabigyan niya kami ng konting yung class. At sinasabi naman namin yung very vocal naman kami doon lang. Direct, ang ganda ng stage. Direct, meron pa ng ganito. Maganda. Yan lang naman. So Alex, kwento mo na nga kung paano kayo nag-meet. I mean, si director ko sa face-to-face. Tapos, pagkatapos namin pag nag-break kami, pangarap lang namin to. Usap kami pag nag-break kasi, di ba, magbibigay si Carla. Sa labas, magkasaluhan ko ng direct, gusto ko mag-Netflix eh. Tulungan mo naman ako, Alex, sige. Dati lang itong usapan, last year itong usapan, at 2023 itong usapan, nagsimula yung face-to-face. Nag-uusap pa rin kami ng 2024 ng mga early, Tapos, nag-message na ako ng isang araw sa niya. Direct, natupad din yung pinag-uusapan natin, no? So yun, doon lang kami nagkakilala ako face-to-face na director ko siya. Yun. Sa face-to-face. Thank you and congratulations. Bigyan ko rin kayo ng background sa trajectory ng career ko. Never ako nagkaroon ng manager. Pasok ako sa showbiz na mag-isa. Host ako. Nagiging writer ako noon. Pag nag-writer ako, nagiging host ako noon. Showtime na, hindi ko malaman kung ba't kilala ako sa Showtime, pero writer ako ng Showtime. Umapir lang ako when I was running for Laugh Factory, smartest person in the world. Si Direct, naging kaibigan ko ngayon, biruin mo, director ko siya sa face-to-face, ba't kailangan kami magkaroon ng ganitong project? Sa tingin ko, ang naging ko sa buhay is, nagiging student ako palagi na isang ginagawa ko. Alam to ni Tito, ayoko naman Tito dahil ni Jude, na nung sa Regal, kaya ako naging director sa Regal, I was the creative, kaya tawag ko lang creative consultant ako, pero ako tanungan ni Bong Navarro sa mga pelikula niya. Pag hindi niya nagustuhan yung punchline, tatawagin niya ni Bong kasi artista ako doon. Les, may nag-iisip ka ba? Mabilis ako mag-isip kasi nga sa Showtime, trade ako kay Vice na 5 minutes on the spot, isip kami ng tanong na nakakatawa. Nakita ni Ma'am Rosel yun, sabi niya, ay gusto mag-direct. Kaya siguro marami sumamaloob sa akin kasi nalalatawan ko yung mga step-by-step process ng AD, whatever. Sabi ko, sige po, binigyan ako ng pelikula. I don't know kung sino mga nasagasaan, pero I was just an eager student. And hanggang ngayon, makakabalik ako sa TV5, makakabalik ako sa ABS, makakabalik ako sa Net25. I always value yung mga katrabaho ko and wala akong masamang tinapay sa lahat ng mga nakatrabaho ko. That's why I can come back anywhere na maganda yung working relationship natin. Yun ang natutunan ko sa showbiz is to treat people. Alam niyo ba ng mga 2010, 2011, yung mga trinata ko ng maayos na crew, they're the producers now. Kaya producers, executive producers, directors. So, yung sinasabi ko sinadya ko ng 2010 na mag-i-invest ako sa tao na ito na maganda dahil alam ko magiging successful sila balang araw. Natutunan ko lang na lahat ng tao tatuhin mo kasi you never know when to cross path again with them in the future. And that what nakatulong sa akin sa... Alam niyo ba yung kay Corina interviews? Corina interviews, hindi yun parang dumaan sa formal na Sabi ko lang kay Corina, may show ako sa Netflix. Alex, set tayo, punta ako dun sa kaya yung Corina interviews. Nag-perform ako kay Orly Ilacad. Orly Ilacad, Vicor, paborito pala niya ako. Nag-perform ako ng tanghali, nanonood si Tita Aster Amoyo, natawa siya, sabi ni Tita Aster, interview kita. Buti na may Netflix ako. Sige po, umuha ako, kinabukasan na sa scout yung baga ako. OG Diaz, in-invite din ako ng February 2. Wala naman ako sa kanilang mga wala naman masyado silang busy for that. And Tito Boy Abunda, I have an open communication. Nagsabi lang ako, Tito Boy, Alex will do something about that. So parang na-realize ko yung investment ko na pakikisama because siguro na yun naging na sa and napapatawa mo kasi sila. parang magaling ka kasi. Yung parang sa tingin ko itong ginawa kong career ko hindi to sa advisable dahil parang hindi ko alam kung tama ito walang manager, tama ito nagpapakabisi ako tagasagot ng mga inquiries, ako taga-ayos, siguro ganyan yung buhay ko kaya happy pa rin naman ako. Lang, to answer 5 minutes.
Thank you. Maraming salamat. Yun po, in addition lang, sobrang hands-on niya ni Alex. Kasi nasabi niya kanina na puproduce din kami. Yun po yung isang function din ng The Comedy Crew. Aside from owning talents, local talents, nagpo-produce po kami ng mga shows namin. Metro Manila, and then yung tinatawag naming Laugh Trip, yung tour namin here in the Philippines. So, ang ginagawa namin ni Alex, bago pa dumating yung show, magkaroon ng show sa isang lugar, pinupuntahan po talaga namin, ino-ocular namin. Sinasabi namin yung requirements, anong kailangan, yung ilawan na kailangan, may mga kailangan i-adjust. Para naiintindihan na rin ng mga venue owners kung anong kailangan for stand-up comedy in the Philippines. Yun nga po. Sobrang hands-on. Last na lang, Alex, na-mention mo kanina yung to capture the international market. Yun yung dream mo para sa comedy crew. Pero personally, ikaw, nanalo ka na sa Finland. So ikaw, meron ka bang mga personal goals na gusto kong makuha? Wala na akong personal goal. Wala na akong personal. Ang satisfaction ko personal is pang group. I will be satisfied pagka may naging successful na iba rin sa grupo, and I will be just, you know, ano yung basketball team na gusto mo rin mapunta sa bench and then watching your team win without you. Medyo gusto ko na rin yun kasi gusto ko na magbakasyon eh. Na-appreciate ko na yung bakasyon ngayon. Kaya, yun. Masaya talaga ako ngayon sa status ko. Hindi ko kakalain nung 28. Kung siguro nakausap niyo ako 2017, I'm so driven na talagang ano to, labanan to. Kasi nag-create pa ako ng pangalan ko eh. Ano to, labanan tayo. Hindi kita masyado matutulungan kasi I have my own race eh. Pero ngayon, sobrang genuine, sobrang sincere ko to help. Kasi na-achieve ko na yung gusto ko eh. Parang godfather of stand-up. Ayoko gamitin yung Godfather kasi baka may gumamit na iba na nun. Father na lang, father. Ayoko na maagawan sila ng mga... Ayoko na ng ano, gusto ko lang na comedy, pero sobrang satisfied. Kaya ang sarap. Kaya pag tinignan mo outside looking, parang ang plastic nito ni Alex. Pero genuinely, masaya ako ngayon, promise. Sobrang saya. Pwede ba natin Pwede ko ba ikwento? Yung ano, yung... Hindi, kasi... Kwento niya na. Hindi, kukwento na lang para baka hindi kayo kasi hindi siya ganung tao kaya hindi niya kukwento to. Kaya po kami nagkakaroon ng opportunity to go abroad. Ang una po talagang offer niyan kay Alex lang. Siya yung kilala eh. Siya yung product talaga na... Siya yung may clamor sa iba't ibang communities, Filipino communities, America and everything, di ba? Ang sasabihin nila, Alex, ito yung TF per show. Substantial yun. Si Alex, gusto niya isama kami. Isama ko itong mga kasama ko. Oh, pero hindi na kami makakapagdagdag ng TF eh. Gagawin namin, paghahati-hatian namin. Paghahati-hatian namin, pati sa pagkain, pati sa, alam niya naman kung grabe yung sakripisyo niya pagkakupong kasama niya pagdating sa pagkain. Hotel, ganyan, airfare, pinaghati-hatian po namin yan. Kaya nagkakaroon ng opportunity yung usually na hindi namin magagawa on our own because of him as opening the doors. Ang galit sa kanya yung asawa ko dahil gusto kumita ako. Yung parang to simplify, halimbawa, ako lang, siyempre, sa nag-aeroplano, ang gagawin ko, I'll ask na, kasi mag-pay cut ako basta isama niyo itong tatlo. Tapos, ang gagawin ko, magpapa-sponsor ako ng aeroplano para masama ko to. Yun, tapos, mas wala kita, pero ang hirap kasi magkwento, pag nag-uwi ka, pare ang ganda sa US, ang ganda sa Australia. Minsan nakakapagod magkwento, maganda yung 5 kayo, magtitingin na kayo sa Australia. Magkakasama kami sa Australia, parang sundalo eh. Mabubuo yung samahan nyo. At investment sa kanila, why? Magkakaroon sila ng mga bagong pagkukuhanan ng joke. Para magkaroon ng mga bagong jokes, kailangan mabuto sa iba't ibang bansa. Pero while traveling, magkakatingin na kami ng, nasa Australia tayo. Hindi na ako kukwento. Gano'n na lang ako, di ba ang saya? Kasi pag uwi mo, ikaw lang mag-isa, para someday mag-Australia kayo. Hindi siya gano'n kaganda kaysa yung magkakasama kayo habang kumakain kayo somewhere sa puro puting Australiano, kayo lang yung Asian. Ayun ang makwentuhan namin. May napunta kami sa Adelaide, 5 kaming comedians, nagkatingin-tinginan kami na tayo lang ang Asian dito. Para tayong slave na nagtatakita sa America. Hindi, pero kami lang ibang kulay doon. Puro Kami pulis na, sila. pero masaya experience. Yun, ngayon yung kwento ko doon. Ayoko nga pero kwento yun. Alam na natin kung bakit ganun po. narating. And hindi po yung titigil to kasi ang goal niya is, syempre, on our part, we have to do good dun sa mga shows. Para pag nakita kami ng mga producers, ganun na rin. Pag nag-offer sa kanya, isang grupo talaga yung offer niya.
Hindi lang sa kanya. Ayun po. Sino pa po may questions? May order na ba lahat? Kasi ang page ko ng tagal ng press ko natin yung kain ni MJ. So baka makain si tuloy ito. Oo nga, tuloy tayo dito. Sabi ko. Oh. Sino pa may questions po tayo dito sa dulo? Meron po po? Una na? Okay na po tayo dyan. Yung laman po ng press kit, laman yan yung, meron din siyang QR code na baka mamaya gusto nyo huwag na kayo mag-type. Andiyan na rin po yan. And all the info about us. Kasama po din yung mga stand-up comedian na kasama ko ngayon dito. Tanong magtatanong daw. May question? Ito po. Meron po tayo dito. Sa push? Sino po? Kaya. Go ahead. Good afternoon, Roldan Castro po ng Apante Tonight. Ang question ko po, kasi pag komedyante sabi nila, lapitin ng mga babae. So, may preba ba sa inyo na ganun talaga yun? Lapitin ng mga babae na komedyante. Ako hindi. Bakit? Takot sila sa akin. Lapitin daw ng babae pag komedyante. Kung komedyante ka, madali raw lumapit sa iyo ang babae. Akala ko kanon, pero wala. Yung nakasakang pumunta ko sa Pilipinas, pero wala. Hindi, no? Hindi. Iba yata ang persona versus halimbawa pag yung banda nagpa-perform, mas cool silang tignan ng stage eh. Tapos pag ikaw nag-joke ka tungkol sa itsura mo, parang hindi ka yata lalapitan after the show, kahit napatawa mo sila. Pero hindi naman. May mga ganun, may mga lumalapit pero friendly naman kami lahat. Faithful kami lahat. So, moron ano eh, pagka nagpapatawa ka, parang moron tingin sa'yo ng audience, tropa, barkada lang eh. Hindi yung kapugihan sa'yo eh, nagpapatawa ka, nagpapatawa. Ako, dahil ko babae. Oo, di ba? Oo, di ba? Wala. Ito nangyari sa akin. Kung halimbawa, sumikat-sikat ako ng 42 years old, 10 years ago, baka siguro na napariwara ako dahil sa mga babae. Pero ngayon kasi, huli na eh. 52. Hindi na tama pa lang. Ano mahihinayang ka, Lex? Sayang hinayang siyempre. Kasi hindi ko alam ngayon kung katawan ko lang gusto, parang gano'n. Hindi, ang masaya ngayon sa akin, mga picture-picture na lang, okay na yun. Padunggol-dunggol na lang sa mga... Oo, pwede na yun. Dunggol-dunggol sa boobs, pwede na ako doon. Pero para mag-commit pa, Beso. para magrelasyon pa, hindi na yun. Tama na yung... Wala mo pa picture sa akin dito. Hindi. Ano yun, hindi yan ang priority namin. Mahirap ngayon, may screenshot na eh. Salamat kay Anthony Jennings. Papunta na ako dun eh. Yung magiging headline ng press ko na to, Alex, okay na sa dunggol-dunggol. Anong debate? Anyway po, sabi nila pag komedyante na magaling magpatawa, yun din po yung may mga pinagdadaanan at maraming problema sa buhay. May gusto po kayo i-share sa amin tungkol dyan. Ito ang magpapaliwanag dyan. Si Mamang Pokwang, na-chismis siya dati na masungit siya. And kasama niya ako sa Toda Max noon. Kung nakita mo si Mamang Pokwang, sabi ko, nagsungit si Mamang. Kaya pala, alas 5, eksena namin alas 5, ng madaling araw sa studio, yung ASAP studio ng Toda Max namin eh. Ang lamig dun eh. Tapos ang last pong is last eksena. Ang last eksena nila, buwibiti sila ni Bong Navarro, hardness. Talagang lapdos yung singit ni Mamang. Tapos puyat siya ng alas 5. Paglabas niya, may nagpapicture, kaya lang talagang sobrang groggy. Hindi siya napansin ni Mamang. Narinig ko yung fans na, sungit naman ito. Kung pinaliwanagan ko lang siya na, uy, hindi mo ba alam pinagdaanan nun? Siyempre sabihin natin, uy, lagi dapat tayo ready, pero tao lang naman, di ba? So yung comedian, ba't ko i-connect doon? Hindi siya nakakahon na dapat ang comedian nagpapatawa, ang comedian seryoso. Katulad ko, may panahon na ang lakas ko magkwento, may panahon na gusto ko magpahinga kasi pagod ako. So pag na-timeline mo ako, at ikaw yung madalas magkalat ng chismis, may grab nga, alas 8 ng umaga. Nabalita ako may sakit yung nanay ko. Paglabas ko may na-deliver ng grab. Dinisip ko, siyempre, may news na
Alam mo, nag-comment yun sa isang ano, nung nag-deliver ako yun, di ba lang tumatawa yan? So, mahirap ma-judge eh. Pero, sa totoo lang, wala kaming karakter na. Katulad ko, madaldal ako. What you see is what you get. Ako talaga yung bangka ever since. So, mga iba-iba ng karakter. Ito, si Yuki, maingay dito, maingay. May mga seryoso. Minsan, natatiming lang sa mood eh. Tapos, kailangan natin hanapan na, ay, pag kumidyante pa lang, mas seryoso. Pero naniniwala ako to answer your question. We are easily affected. Madali kayong ma-depress. Kasi ang source ng comedy namin are coming from serious ang origin niya. All my comedy are from problematic childhood ko. And funny na siya ngayon, pero it's a very sad experience. Yun ang totoo. Pinaguhugutan namin. Ano yung origin ng pakwan? Buto. Ang butong pakwan. Kumakain kami noon. Ano yung trauma? Yung trauma, nagpapabili yung asawa ko ng butong pakwan, nakalimutan kong bilan. Yung yung paborito niyang, alam mo yung pasarap na butong pakwan, yung polling ba yun? Parang may butong pakwan na sa NLEX eh, nakalimutan kong bilan. So yun, may mga trigger yun. Parang gano'n. Alam mo, sabi ko, ati ka sa butong pakwan. Namumuti na yung labi mo, gagawa mo ng material. Ayun. Thank you po. Salamat. Next question. Punya sa kanila.